the way he's handled it night in and night out. Again, this is only his 8th game, and it's been fun to watch. Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ngayong kasado na ang NBA Finals, pag-usapan natin ang ilan sa mga key factors para sa both teams sa series na ito. Unahin natin sa New York Knicks. Ang pinaka magiging susi nila dito ay si Karl Anthony Towns. Alam ng lahat na lapitin nga siya ng fouls at kulang sa disiplina pagdating sa depensa. Ang kanyang kakayahan na pumukol ng 3 points on a consistent basis ang magiging susi para sa Knicks. Dahil kung magagawa niya nga ito ay mapipilitan si Wemby na lumabas ng pinta na magbubukas ng espasyo para umatake si Jalen Brunson. Bago nga makabelo si Brunson mga kaibigan ay kakailanganin niya muna ang shooting ni Towns na irespeto ito ni Wemby dahilan para hindi niya ito mahayaan sa labas ng libre. Sunod naman ay ang bench scoring. Mahihirapan nga silang manalo sa Spurs kung 90 to 95% ng kanilang opensa ang mga galing lamang sa starting 5. Ang Spurs nga ay may Dylan Harper, Harrison Barnes at reigning 6-man player of the year winner Keldon Johnson na kayang gumawa ng 15 to 20 points at any given night. At pangatlo ay kailangan nga na maging consistent ng tulong ni Brunson dahil nakadepende sa tulong na matatanggap niya ang depensa na matatanggap ni Brunson mga kaibigan. Kung magiging consistent ang outside shooters ng Knicks ay luluwag ang sahig para kay Brunson. Subalit kung papalya-palya ito ay mas magkakaroon nga ng kumpiyansa ang Spurs na mag-help o magpadala ng double team o kaya naman mag-set ng zone defense. Isang klase nga ito ng depensa na madalas nagbibigay ng malaking problema sa mga ISO players sa tulad ni Jalen Brunson. Habang sa Spurs naman ay si Wemby ang obvious sa most important player. Nakadepende sa kanyang pag-handle ng physicality ng depensa ng Knicks ang kanyang produksyon sa opensa. Sa depensa nga kahit may bad game siya ay may impact pa din siya dito mga kaibigan. Literal na makita lang ng player si Wemby na nakatayo sa pinta ay napapadalawang isip na mga ito sa kanilang planong gawin. Ang kanyang paglagay ng pressure sa depensa ng Knicks ay malaking bagay sa series na ito. Kung magiging agresibo nga siya ay tiyak na kakailanganin na magpadala ng double team ng Knicks sa kanya na magiging dahilan sa pagkaka-open ng tulad nila Devin Vassell, Julian Champagnie at iba pang shooters ng Spurs. Sunod naman ay ang depensa ng kanilang guards. Kung magagawa nga nila Castle na ma-shutdown si Brunson o at least pahirapan man lang ito, halos na solusyonan mo na nga ang buong opensa ng Knicks. Ang opensa nga nila ay umiikot lamang kay Brunson. Kaya naman kung magagawa nila na pahirapan ito kahit sa simpleng pagtawid lamang ng bola sa half court ay magsiset na nga ito ng tone ng game. At sunod naman ay ang pagset ng pace. Nasa Spurs ang speed advantage dahil sa kanilang 4-guard lineup at may center pa sila na may galaw din na panggwardya. Kung magagawa nilang mapabilis ang pace ng game ay mahihirapan nga na makapag-set ang Knicks ng kanilang physical na depensa. At kung magagawa man ng Knicks na makapag-set ng depensa, ang isa pang malaking susi para sa Spurs ay ang ipunteriya si Jalen Brunson sa depensa dahil at the end of the day ay 6'1" lamang ito at mismatch para sa tulad nila Castle na big guard. Kung papagurin mo nga siya sa depensa ay umaakyat lamang ang tsansa nito na bumagsak ang produksyon sa opensa. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa Game 1?